inyong lahat. Ang ating pong aalitin ay kanta po nilang Hermosa na may program po mahigit sa lahat. Tuloy po tayong lumakad na ayon sa kaboohan. Huwag po tayong panghihinaan na loob, patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Paglalang kay sadyang kaulan at sunod sa'yo nagpapahinga. Ako'y kalawang sa iyong pagpanghihinga. Bakit sa iyong pagpanghihinga? Nawa po ay maging encouragement po sa inyo ang ating Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid na nanonood at sa live stream at sa YouTube. Maraming salamat sa inyong pakikisa at pagsama sa amin sa oras na to para mag-aral muli ng kanyang mga salita bilang mga paalaala, hindi lang para sa inyo kundi para sa akin. So, sobrang napakabuti ng Panginoon sa kabila ng ating mga naranasan crisis, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Ito't nananatili tayong malakas, walang karamdaman at hindi niya tayo pinababayanan at ang provision niya sa atin sa kabila ng kawalan ng trabaho, kawalan ng negosyo, hindi niya tayo pinagkulang at sobra-sobra ang kanyang biyaya sa na kung saan ay doon natin talaga pwede na ipagmalaki ng ating Panginoon na kahit kailan hindi tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayanan. At sa oras na ito ay bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin na mga salita niya, pag-aaralan natin, kaya po manalangin saglit. Samahan po ako sa isang maging panalangin. Mang Diyos, sa oras pong ito ay kami humingi ng kapatawaran sa anumang nagawa namin kasalanan. Pakalinisin niyo po kami at tanggalin niyo po anumang karumihan namin, masamang kaisipan nagawa namin na hindi karapat-dapat sa iyo at mga bagay na dapat ginawa namin pero di namin ginawa. Ama, tulungan niyo po kami sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming matang spiritual at naway ang iyo pong mga salita ang makita namin, matutunan namin kung anong ibig mong sabihin sa mga salita na iyong pinabasa sa amin. Amang Diyos, salamat po. Ito po ang dalangin namin
sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong babasahin ngayon ay mula sa Colossus 4:1 hanggang 6. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos na maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon, ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakipag-usap sa inyo. Pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Wow! Ang ating pong binasa ay isang sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, na kung saan ay siya ay nasa lugar na kung saan ay hindi natin masasabing maayos sapagkat siya ay nasa kulungan. So ibig sabihin siya ay nasa ilalim ng isang crisis dahil wala siyang kalayaan. At sa kabila ng kanyang buhay na to ay natuto pa niya ang gawa ng sulat ang mga taga-Colosas, ng mga paalalahanan kung ano dapat nilang gawin. At nandito nga ay isa-isahin natin kung ano tong mga paalala niya sa atin. At unang-una na kanyang ipinaalala sa mga taga-Colosas na ngayon ay ating pwedeng mapagkunan din ng karunungan. Unang-una, makikita natin dito na ibig niya ipabat sa atin na mga boss maging mabuti at makatarungan sa mga empleyado. So, isang bagay na medyo mahirap sa isang katulad ko na may-ari rin ng isang negosyo, hindi man siya kalakihan pero pinagkatiwalaan ako ng Panginoon na pamahalaan ng isang tatlumpung manggagawa. Sa sitwasyong ito ay hindi siya madali at alam ko may kisang-ayon sa akin may mga negosyo rin sapagkat bilang employer ay hindi po madali kapag ang iyong tauhan ay pamali-mali, pasablay-sablay at matigas ang ulo o pasaway na sinasabi natin palagi. Kahit anong paliwanag natin hindi maintindihan, ay tunay na minsan ay nakakaubos ng pasensya. Pero malinaw po yung paalaala sa atin ni San Pablo na maging mabuti at makatarungan sa inyong mga manggagawa or alipin ang sabi dito sa Biblia. Pero sa ngayon hindi naman po natin ginagamit ang alipin dahil kung sa atin po ay sobrang mapakababa naman ang tingin natin sa mga tao kung alipin ang tawag natin. Pero noong mga panahon na yan, alipin yung tawag nila sa mga empleyado. Okay? At so hindi po excuses yung mga sinasabi kong kung ang tao mo ay hindi marunong intindi o hindi ginagawa ng maasaan ng trabaho or sobrang kulit or pasablay-sablay, hindi po dahilan yun para hindi natin sila kausapin ng maayos, itrato ng maayos at maging mabuti sa kanila. At kahit ito'y napakahirap pero kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano, at katulad nga kasi nga sabi ko nga kay Pastor Rewel nung binigay niya sa ito na
Actually, yung title nito is tungkol sa pagiging mahinahon na magsalita. Which is, sabi ko nga sa pastor, hindi po ako nababagay sa pagbibigay ng message niya kasi yan yung pinakang struggle ko sa sarili ko. Ngunit na-challenge ako ni pastor na ibahagi ito. So, actually, napakatagal ko ng panahon na lagi dinadalangin sa Panginoon na gustong gusto ko talaga na maging mahinahon, na gusto ko na kahit nagalit ako, mahinahon pa rin magsalita. Kahit anong sitwasyon, maging mahinahon pa rin magsalita. Pero may mga pagkakataon na maraming pagkakataon na naman naging mahinahon. Pero kapag nakulitan ako or ay nawawala na naman sa kahinahunan. Pero dahil nga tayo nandito sa lupa pa, tayo nagkakasala, ay patuloy tayong hinahasa ng Panginoon. At hindi madali po yun, pero kinakailangan natin gawin. So katulad nga ito, kung titingnan natin ito si Paul, siya ang may karapatan talagang magsalita nito dahil isipin mo sa kabila ng kanyang kalagayan na siya nasa loob ng kulungan, hindi madali ang kanyang kalagayan doon, at alam natin na hindi naman wala naman siyang kasalanan kung bakit siya ay nakulong. At ang tanging ginawa lang naman niya ay maghayag ng mga salita ng Panginoon, na kung saan ay para sa panahong yon ay paglabag sa kautusan. Kaya kung siya ay nakapagsalita ng ganito na ng kahinahunan tungkol sa pagiging mahinahon, pag-usap ng maayos sa kanyang mga nasasakupan, ay sobrang mahinahan ni Paul, dahil sa halip na siya ay magmaktol, sa halip na siya ay magdamdam, sa halip na siya ay manisi na kung sino-sino, dahil nga sa kanyang kalagayan ay hindi niya ginawa ito, kundi ang ginawa niya ay maging handa na magpahayag ng dapat gawin ng bawat Kristiyano sa mga taga-Kolosas. At sa ngayon nga ay ating tutunghayan upang pag-aralan at ano nga ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Okay? At pangalawa na kanyang ipinaalala is huwag magsasawa sa pananalangin ng mataimtim na may pasasalamat. Kung papansin niyo, binigyan niya ng pansin yung mataimtim, hindi basta panalangin. Kasi kapag basta panalangin, parang ang panalangin kasi is pwedeng simpleng panalangin na talagang dahil may gusto ka lang, kung hindi naman niya ibibigay, okay lang, ba? Pero ito po yung isang sample ng mataimtim. Naranasan niyo na po bang manalangin na kayo ay nandun sa time na naghihikahos, wala na, lahat ay nalapitan nyo na, pero wala kang may excuse me, ng tulong, at wala na kayong alam na ibang source na pagkukunan kundi ang Panginoon. Yung panalangin doon, sigurado ako mataimtim. Ewan ko lang kung naranasan nyo to. At yung tao na may karamdaman, na hirap na, pagod na, na kapag siya ay nanalangin, sigurado ako, taimtim sa kanyang puso. May kasama pa itong paglupa, kasama itong uhog, laway, tulo na laway, ang uhog, ang iyong luha, ay talagang grabe. Yun yung mga mataimtim na panalangin. At kasi yung panalangin po na halimbawa, Lord, bigyan niyo po kami ng good health. Actually, hindi siya ganun kataimtim yun kasi hindi ka wala kang nararamdaman nun Hindi ka naghihirap, hindi ka nahihirapan Sa parang naging lambing mo lang sa Panginoon. Pero eto yung time na kapag pagod na, hirap na dahil sa sakit mo. Okay, may mahal ka sa buhay na sakit na sobra yung nararamdaman niyang sakit. Nakita mo paano siya namimilit sa sakit. Yan naranasan kong malimit kapag ang asawa ko ay na-hospital at talagang sobrang baabaw kasi ng kanyang endurance pagdating sa sakit. So
kung ako manalangin talaga pag mga time na yun talaga namang hindi simple. Sabi nga dun is kung hindi lumuluhod yung mga time na yun, ay lumuluhod ako upang manalangin sa Panginoon at iniiyak ko ng todo. Yun yung isang sampol ng mataimtim. At sinabi pa niya lang dinugtungan ng may pasasalamat. So, minsan kasi pag tayo nanalangin na basta tayo humingi sa Panginoon pero hindi naman tayo magpapasalamat. So, sa pagkakataong ito ay tinuturuan tayo ni San Pablo na tayo maging mataimtim manalangin at ang panalangin natin ay laki pa natin ang pasasalamat. Okay? At yung pangatlong kanyang ang paalala sa atin is yung maging matalino sa pakikitungo sa mga di mananampalataya. Okay? Alam niyo po, siguro yung nakaranas na rin kayo naman ng mga pagkakataon na kayo nakasalamuhan namang hindi nyo katulad ng pananampalataya at tunay na minsan nakakapikon talaga. Dahil nga hindi kayo magkaparehas ang pananampalataya at hindi kayo magkaparehas ang paniniwala. So, nandun ang pagkakataon na magkakasalubong kayo ng pananaw at kalimitan nangyayari dito ay hindi nagiging maganda ang kinalabasan kundi nagtatalo. Okay? Pero ang sabi doon ay maging matalino tayo sa pakikitungo, pakikipag-usap lalo sa mga natin katulad ng pananampalataya. Okay? Kung minsan nga kalimitan pa nga ay ang nagiging kausap natin na hindi tayo nagkakasundo kapag katulad pa ng pananampalataya natin. Kaya at nandun na nagkakaroon pa ng pagtatalo kahit magkaparehas na ng pananampalataya, how much more yung hindi katulad. So, kaya ang paalala ni San Pablo ay maging matalino sa pakikitungo sa mga mananampalataya. Okay? At yung pag-apat ay sikaping mawilis ang sinumang makakausap ninyo. Okay? So, alam niyo, kayo ba ay nakaranas ng mga pagkakataon na parang may mga tao kayong ayaw nyo makausap? Yung bang parang feeling nyo yung bang kapag naipag-usap siya parang bumibigat yung dibdib nyo? Yung bang hindi siya kawili-wiling makipag-usap yung maipagpintuhan na puro yabang na lang ang lumalabas sa iyo sa taong ito, kaya ayaw mo siyang makausap. So, pero ang sabi dito, maging kawili-wili daw tayo. Maging mawili daw yung mga kausap natin na tayo kausap na parang kapag nakita tayo, uy, kwentuhan mo naman ako. Namimiss ko na yung kwentuhan natin kasi iba kang kakwentuhan. Alam nyo, may kakilala akong ganyan na lagi sinasabi na pag nakita nila ako. Gusto ko itang kakwentuhan kasi may laman ng iyong kwento. Hindi puro wento, pero wala wenta. Okay? So, isang dapat nating matutunan sa mga oras na to ay yung mawili sa atin yung mga makakausap natin. At mahirap yun, pero dapat marunong tayong makinig kasi kapag ipagkwentuhan tayo, marunong tayong makinig sa mga tao na ipagkwentuhan sa atin, hindi yung puro sarili lang natin ang tinatas natin. Dapat makita na rin din ang kanyang mga puntos, ang kanyang ideya, ang kanyang mga suggestion. So, sa mga pagkakataong ito, makukuha natin yung kanyang pagkawili sa pakikinig sa atin, tayo pagkwentuhan sa atin. At yun, so may mga tanong ako dito na gusto kong masagot natin one by one. Ang unang tanong, paano magiging mahinahon sa pagsasalita? Okay, alam niyo po, nandun po sa ating binasa yung sagot ito at ang sagot nyo nasa verse 2. Okay, huwag magsasawa sa pananalangin, gawin ninyo ito mataimtim at may pasasalamat. So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina, na pagiging mahinahon sa pakikipag-usap. Okay? So,
At huwag tayong mananawa sa pananalangin. Okay? Ipanalangin natin na 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 tayo ay maging mahinahon sa pakikipag-usap at sa ating pagsasalita, maging mahinahon tayo at gawin natin itong mataimtim. Okay? At hindi lang yun yung pagiging mahinahon, kasi para maging mahinahon tayo, bukod sa ating personal na pananalangin, humingi rin tayo ng tulong. Okay? Katulad ng ginawa ni San Pablo dito, na sinabi niya na ipanalangin siya. Okay? So, there's a verse, ang ganda karugtong siya na tingnan natin sa verse na ito. Okay. Ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Diba? So, humingi siya ng panalangin sa kanyang mga mananampalataya upang sa ganon ay makapagsalita siya ng maayos, ng malinaw, ng mahinahon. Okay? So, isipin nyo sa kulungan, di ba? Kalimitan doon, mga hangal ang kaluluwa, di ba? Yung mga kriminal, di ba? Ito yung kanyang kakausapin. So kalimitan dito, sigurado, mga pilosopo, di ba? Pero, ito yung kanyang hinihinging panalangin. At alam ko, nagawa niya to eh. Alam ko dahil sa kanyang mataimtim na panalangin at paghingi niya ng tulong ng panalangin. So kaya hindi lang tayo ay manalangin ng mataimtim, kundi humingi rin tayo ng tulong, ay panalangin tayo ng ating kapwa mananampalataya. Kaya mahalaga yung meron tayong prayer partner, yung mga kapwa nating Kristiyano na maging bukas tayo na ito yung aking weakness, tulungan mo ako na may panalangin ako na maihayag ko ng maayos ang salita ng Panginoon, na huwag akong nagagalit at may paliwanag ito ng maayos kahit gaano pa kapiluso ko ng tao kong kausap. Okay? Kaya ba nating maging mahina sa pagsasalita sa lahat ng oras? Okay? Sa tingin ko, kaya naman talaga eh. Okay? Tingin ko kaya talaga. Kasi alam niyo po, kung tayo magiging mataimtim talaga sa panalangin, hihingi tayo ng tulong na tayo panalangin, magagawa natin to eh. Alam niyo, meron po akong isang naging client, matagal na yun, mga 5 years ago, attorney siya actually. Pero alam niyo po ba siya, kapag nakipag-usap, sobrang napakahinahon at sobrang bilib na bilib ako sa kanya. Nasabi ko na itong taong ito, kapag naipag-usap sa kanya, parang hindi ko kayang tanggihan sa sobrang lumanin niya magsalita. Sabi ko nga sa kanya, sir, sabi ko, alam niyo, sobrang hindi ko kaya, kapag kayo naipag-usap, parang hindi ko kayang tanggihan kahit gano'ng kahirap na pinapagawa niya. Kasi kakaiba siyang makipag-usap. Kayo po, meron na po ba kayong nakausap na ganitong tao? At hinangaan niyo po ba siya? Ako sobrang humanga po sa tao ito. Hindi po siya Christian. Yes, hindi ko siya nakitang nagalit. Kasi hindi ko naman siya matagal na naging client siguro, pero mga more or less mga 2 or 3 years. Pero sa mga panahon yan, humanga po talaga ako sa kanya. Kasi may mga client din po talaga kami na sobrang pilosopo, sobrang hindi nakakaintindi ng pinapaliwanag mo. At minsan ako mismo ay napipikon sa kanila dahil hindi marunong maipag-usap, no? Pero itong isang taong ito, grabe siya na hinanga ako talaga, So sa tingin ko talaga ay kaya natin maging mahinahon sa lahat ng oras. Kasi ang Panginoon din naman makapagbigay nito sa atin eh.
Kung gugustuhin natin, gagawa natin ng paraan. Walang imposible sa Kanya. Di ba? Sabi ng Panginoon, nothing is impossible with me. So, kung gugustuhin natin, ipapanalangin natin, hihingi tayo ng panalangin, magagawa natin to. Okay? Ano pa? Siguro yung isang tip, kung pansin mo na yung isang kausap ay hindi na maganda kanyang sinasagot o hindi na maganda kanyang paipag-usap, better to be quiet na lang tayo. Mahirap siyang gawin. Kasi alam natin na tayo may pinaglalaban na tama, diba? Pero sometimes yung pagtahimik ay makakita nila na ibang klase itong tao na to, na kahit na kagalit-galit yung mga sinasabi, naging tahimik lang siya, mahinahon lang siya. Eh, gusto kong i-coach yung mga nasabi ni Pastor Johnny last night, at sobrang nagustuhan ko yung kanyang sinabi rito, at sabi doon yung manatiling malumanay, huwag mang-away. Wow, diba? Huwag mang-away, diba? Manatiling malumanay, huwag mang-away. Pangalawa, sinabi, maging kalmado, katulad kay Kristo, diba? Mas Kristo kung papasayo kahit na ano yung sitwasyon ng kanyang kinalagyan, naging malumanay siya. Hindi siya gumamit ng bahas, diba? Okay? Na kahit kaya niyang gamitan ng kapangyarihan niya ay hindi niya ginamit. Para si Pablo, kahit na kailangan niyang ipagtanggol ng buong tapang yung kanyang kinalagyan na siya ay nasa tama, pero malumanay siya na dahil gusto niya na makita ng mga nandoon, na mga hindi mananampalataya sa loob ng kulungan, na iba ang Kristiyano, iba ang nakakilala sa Diyos, iba ang may Kristo sa puso. At sana ito po yung makita sa ating puso, maging kalmado tayo katulad ni Kristo, kay Kristo, tulad ni Kristo. Magpasakop, huwag manakop, diba? At ang galing ng explain ni Pastor Johnny rito. So, salamat sa inyo at nawa ay natuto tayong lahat sa maikling mensahe na to, at nawa ay tayo matutong maging mahinahon. Ako, ipanalangin nyo rin ako na maging mahinahon sa lahat ng oras, at kayo ay manalangin din sa bawat isa sa inyo na maging mataimtim tayong manalangin, na maging mahinahon tayo sa pakikipag-usap, lalong higit sa mga hindi mananampalataya. So sa gabing ito, hayaan niyo pong manalangin tayo sa pagtatapos ng ating pag-aaral. At Amang Diyos, maraming salamat sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat po, tulungan niyo po kami na tunay na maging mahinahon sa lahat ng oras at pagkakataon, kung paano naging mahinahon ka nung kaya nandito pa sa lupa, paano naging mahinahon si Pablo kung siya nasa kulungan. Matulungan niyo po kami na patuloy na ipanalangin na kami maging mahinahon, mataimtim na panalangin. Amang Diyos, ang bawat isa sa amin magiging mahinahon kung Lord kami mataimtim na mananalangin na maging mahinahon kami, at humingi kami ng tulong para mga kapatid, mga kapwa Kristiyano na maging mahinahon. Salamat po, Ama. Ito po ang salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyo.